dito, tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang isang app sa inyong mobile phone sa pag-analyze ng chi-square test. Gamit ang tawag na app na Annaly Stat na makikita nyo mamaya dito sa description ko. Okay, so ready na kayo? So ito yung ating example. So babasahin ko ha. A survey was conducted among 100 students about their preferred political party. The data is presented below. Test whether political party is dependent on gender. So here is our table. Makikita nyo dyan sa my left side na ang gender is into male and female at nandito din yung distribution ng bawat political parties. So we have Republican, Democratic, and others. So, ready na ba kayo kung paano gamitin ang Annaly Stat? Okay, syempre, kailangan muna nating i-test ang ating null hypothesis. So, let us state our null hypothesis. We say that the null hypothesis, political party is not dependent on gender. Meaning, there is no significant relationship between political party and gender. So, i-assign na natin ang ating mga values using our Annaly Stat. So ito yung ating app, Annaly Stat. Pindutin natin yan. Okay? So makikita nyo dito sa app na ito ang iba't ibang klase ng statistics na gagamitin natin. So in here, we will use the inferential statistics. Okay, just click that. And then sa taas, meron tayong dalawang buttons na pagpipilian. We will choose test directly. So pindutin natin yun. And then piliin natin dito sa may drop-down list ang chi-square test. Okay. Tapos, i-load natin yung ating mga examples. So ito yung table natin. Kanina, pinakita ko yung table ng bawat responses. So, balikan ulit natin kung ano yung mga yon. So, ilalagay ko lang siya dito sa gilid. Ayan. So, dito, sa my left side, male. Dito naman ay female. Tapos dito sa taas is Republican. Tapos dito naman ay Democratic. Tapos, mag-a-add tayo ng panibagong cell. Pindutin nyo lang yung add column sa gilid, sa may lower right. Okay, madadagdagan tayo ng isa pang column and then others dito. Ayan. Tapos, ilagay na natin yung mga values. Sa Republican, meron tayong 26. Sa female, meron tayong 20 Republican. Sa Democratic, meron tayong 13. Tapos 29. And then sa others naman, we have 5. And then 7. Okay. So kung tapos na yan, ready na tayong i-analyze yung ating data. So ang gagawin lang natin, pindutin natin yung analyze at i-uncheck muna natin yung post-hoc. Ngayon, dito sa may two-sided P, kung ang p-value na pag-basean natin ng ating null hypothesis ay 5% alpha, so pipiliin natin yung 0.05. Pero kung 1% naman, pipiliin naman natin yung 0.01. Kaya, dahil kadalasan naman nag-a-analyze ng chi-square sa mga survey ay 0.05 or 5%, yun ang pipilian natin. So, kung ready na yan, pindutin nyo lang yung go. So, ayan. Meron na tayong result ng ating chi-square test. At, nandyan na rin nakikita nyo yung ating significant relationship kung meron ba silang relationship o wala. So, are we going to accept or reject our null hypothesis? So, our p-value here is 0.0535. And this value is greater than 0.05. Ibig sabihin niyan, i-accept natin yung null hypothesis dahil ang p-value natin ay mas mataas sa ating level of significance. Therefore, sa kanyang interpretation dyan nakalagay
statistical significance is false. So, ganyan lang kadali gumamit ng AnalyStat sa pag-analyze ng chi-square test.